Well, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? Yan nga yung ating topic. Vice President, ayan po, Vice President, wala namang iba, si Sara. Wala daw alam, walang alam, bulag daw at nagbubulag-bulagan lang ayon sa Palasyo ng Malacanang. Antindi ng banat po ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Mamaya paparinig ko sa inyo. At sunod, ayun na nga pong isang topic natin, ay wala daw visa. Wow. Wala daw pong visa ang impeachment. Yan po ang sagot ni Sara Duterte at ng kanyang 16 na mga abogado sa impeachment court sa Senado. Wala daw visa dahil pang-apat daw po na impeachment yung nakarating sa Senado. Yan din ang sulat ng Office of the Vice President sa Kongreso na natanggap din kahapon. Sinasabi nila na wala rin visa dahil pang-apat na impeachment na yan. Masyadong tineknikal na. Kumuha ng napakaraming abogado, tapos yun lang palang sasabihin, walang visa. Wow! Natawag na invalid from outset daw ho. Invalid from outset. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi wasto sa simula. Umali daw sa simula ang impeachment. Sabi ni Sara Duterte at ang kanyang abogado. Ano inyong masasabi dyan? Antindi walang visa mula sa simula. Hindi daw wasto ang pagkakagawa ng impeachment, article of impeachment, ayon sa 16 na mga abogado ni Sara Duterte. After 10 days, nag-expired kahapon yung 10 days na summon ng Senado. Sinomon siya, sinabihan siya na mayroong complaint, mayroong article of impeachment, mayroong impeachment trial na gagawin, pero ang sagot ng kampo ni Sara Duterte, invalid. Invalid from outset. Okay? Wala daw hong visa, di wasto ang pagkakagawa. Wow, ano yung masasabi, matindi yan? Oo, di ba? Lumitaw din po ang katotohanan na si Sara Duterte ay ngarag at takot na takot sa kanyang impeachment trial. Kasi yung sinabi niya nung nakaraan na gusto niya ng bloodbath, hindi po totoo yun. At tingin ko ay talagang si Sara Duterte nababahagang buntot sa impeachment complaint laban sa kanya. Dahil nga po sa tibay ng mga ebidensya na nakapaloob dito sa mga complaint na ito. Yung kanyang sa pasaring na I want bloodbath, ano lang yun, pabalat bunga lang, kunwari hindi natatakot, kunwari walang kinakatakutan, pero ang totoo, nangingisay sa takot dito sa mga ebidensya. Lalong lalo pa ang gagaling ng mga prosecutor na haharap kay Sara Duterte, yung magigisa kay Sara dyan sa Senado. Nako, talagang ang gagawin niya ay maghahain ito ng dismissal. Kasi nga po, ang totoong gusto ng bloodbath, ayun talaga matapang. At yung meron pong hawak na matibay din na depensa laban sa kanyang kinakaharap na kaso. Pero bakit dismissal ang inihain ni Sara? Ibig sabihin lang niyan, duwag na duwag si Sara sa impeachment trial. Okay? At yan ang isa ho sa ating topic. At ito, pakinggan nyo itong banat ng Malacanang. Mangyari kasi bumanat po si Sara Duterte doon ho sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga Pilipino sa Australia. Doon sa padalawang rally, kasi yung unang rally hindi sa pinayagan ng mga Pilipino, not welcome daw. Ito ho, sumagot na ho ang Malacanang dito sa sinasabing malaki daw ang utang ng Marcos administration, wala daw project, yan ang sinasabi ni Inday. So ang sagot ngayon ng Malacanang, mahirap daw yung walang alam, bulag at nagbubulag-bulagan. Antindi. Eto, pakinggan po ninyo ang sagot dito ng Palasyo sa mga banat ni Sara dyan sa Australia. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan.
hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Ayun, so, antindi. Sinagot na, diretsahan ni Malacanang Press Officer, Undersecretary Presidential Communication Office, Attorney Claire Castro. May dokumento at inamin daw naman ni Sara na mayroon dokumento pero hindi niya nakikita ang mga accomplishment. No? Ay ang Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho. Si Sara naman, panay ang biyahe. Panay ang biyahe sa Europe, Middle East, at dito sa ASEAN, at ngayon nga pinaka-ulit dyan sa Australia. Ayan po. So, kayo na po ang bahala. Wala daw nagagawa ang gobyerno. Okay, kung ano mga sinasabi ng pangalawang Pangulo, ngayon ang sagot ng Malacanang, mahirap ang walang alam. Mahirap ang bulag at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Nandyan ang resibo, nandyan ang mga record, nandyan daw ang lahat. Pero hindi rin nakikita. Madalit sabi, ang gustong palabasin ng Malacanang, hindi lang walang alam, hindi nagre-research, kulang sa impormasyon, kulang sa balita, kulang sa kaalaman, si Vice President Sara Duterte. Okay? Nyo po ito si Sara ang pangalawa sa pinaka makapangyarihan na opisyal ng Pilipinas dito po sa ating bansa. Siya ang pangalawa sa pinakamataas pero hindi niya ginagamit ang posisyon na ito para po mag-research, para magtanong-tanong, o kaya di ba sabi niya magaling siyang magmando, o manduhan niya ang kanyang mga tauhan para mag-research naman kung meron ba talagang nagagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos o wala. Mag-research man lang para makita niya, malaman niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay may mga magagandang plano para sa Pilipinas at hindi natutulog sa pansitan katulad niya. Na ang ating Pangulong Bongbong Marcos kumikilos, gumagawa ng paraan at handang tumulong anytime sa ating mga kababayan na naiipit doon sa kaguluhan sa Israel at sa Iran. Hindi po namamahinga ang ating gobyerno. Hindi natutulog ang gobyerno. Hindi tumitigil ang gobyerno. 24/7 bukas ang gobyerno para sa mga Pilipino. Pwera na lamang kung ang gobyerno ay ang magiging gobyerno at leader ng gobyerno ay si Sara na uunahin
ang paglalamierda, uunahin ang panonood ng concert doon sa Germany kaysa sa mga kababayan natin na masasalanta ng baha, masasalanta ng bagyo. Diba? Yan po ang hindi dapat natin maging gobyerno. Kasi ang ating gobyerno ngayon, anytime may tulong, anytime meron pong natatanggap na serbisyo ang ating mga kababayan. Pero pag ang naging gobyerno ay isang Sara Duterte, hindi po tayo unahin yan. Ang unahin yan tatay niya. Baka doon na magtayo ng Malacanang sa dahig yan. Kapag yan ang naging gobyerno, doon na tumira yan. Doon na yan manirahan sa dahig. Babantayan ng kanyang ama 24/7. Kaya malayong malayo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Bulag pipit bingi na lang. Etong si Sara Duterte sa kung anuman ang mga nagagawang mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman natin kung ano ang kanyang paninira na ginagawa doon sa dahig. Tama si Atty. Claire, mahirap pong turuan ang ayaw matuto. Mahirap pong turuan ang ayaw malaman kung ano ang totoong sitwasyon ng ating bansa. Nasa mga social media posts na po ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulo. Nakikita nga natin kahit linggo, nagtatrabaho ang Pangulo. Na dapat ilalaan na lang niya sa kanyang pamilya pero hindi po niya ginagawa. Hindi pinagdadamot ni PBBM ang araw ng linggo para sa mga Pilipino. Bagkus, sinasamantala niya itong pagkakataon na ito ang araw ng linggo para mas lalo pong mapaigting pa niya at makita niya ang mga proyekto na dapat ipatupad sa kanyang pamumuno. Diba? Kaya alam niyo po, kapag ikaw naniwala ka kay Sara Duterte, tas ikaw kumakain naman ng tama, namumuhay ka ng maayos, wala kang kumbaga hindi ka nang agrabyado ng tao, ikaw nakakakain ng umaga, tanghalian at gabi, hapunan, may isip mo napakasinungaling ni Sara, mapaggawa ng kwento, niloloko ang mga Pilipino. Kasi yun ang nakikita ko hindi ko po sinasabi na ako'y magaling, matalino. Hindi ko po pinagmamalaki. Kung ano ang meron ako, hindi ko sinasabi na ako'y magaling na vlogger. Pero nakikita ko ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ko ang kanyang mga ginagawa. Nakikita ko kung ano ang ating mga nakukuhang serbisyo galing sa gobyerno. Isa sa mga malaking paninira na ginawa ni BP Sara doon sa Australia. Alam niyo po kung ano? Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya naoperahan daw siya sa leeg. 900,000 ang kanyang bill. Nasa 18,000 lang ba yung sabi niya? Basta maliit lang yung sinabi ni Sara na natanggap niya mula sa PhilHealth. Alam mo, sa totoo lang, kung ako yung merong tatay na may 5 billion sa bangko, hindi na ako hihingi talaga ng tulong sa PhilHealth. Pero dahil karapatan naman ni Sara na humingi ng tulong sa PhilHealth, makahingi ng discount sa PhilHealth, sige, bigay na natin kasi Pilipino siya. Simula daw 2011 ba o 2000 kailan yun? Natuto siyang maghulog sa PhilHealth. Kaya daw dapat may karapatan siya na makakuha ng tulong sa PhilHealth. Sige, dahil Pilipino siya. 'Di ba? Hindi naman natin pwede ipagkait sa kahit sinong Pilipino ang PhilHealth dahil lahat ng Pilipino ay mayroong karapatan na magkaroon ng PhilHealth at matulungan ng PhilHealth. Pero yung sisiraan niya ang PhilHealth, nasa 900,000 bill niya, gatiting lang ang kanyang nakuha. Katarantaduan yun. Ako ang isa sa buhay na saksi. Nanganak ang asawa ko. Magkano bill namin? Nasa 50 mil. Nasa 35k ba? Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung magkano yung mismong numbers. Pagpalagay na natin 50 mil ang bill ng asawa ko. Ang binayaran na lang namin nasa mga 20k pababa. Sinagot ng PhilHealth yung iba. Tapos nung nagkasakit ang anak ko sa nagpupu siya. Parang diarrhea.
Ang bill namin nasa more than 30. Wala kaming binayarang kahit piso. Noong nagkaroon ng ubo ang aking anak na pneumonia, na napakadelikadong sakit ng isang bata. Nung magbabayad ako ang nandoon. Kasi syempre, ako ang nagbabayad, ako ang nandoon sa harapan ng cashier, ako yung nandoon sa harapan ng PhilHealth. Wala rin kaming binayarang kahit piso. At marami kaming kasama doon sa ward section ng ospital na nagkukwento sila wala silang binabayaran kapag sila lalabas na. Nagtatanungan, magkano po bill nyo? 28,000. Magkano po binayaran nyo? Wala na. Sinagot na lahat ng PhilHealth. Alam niyo, narinig ko pa nga sabi ng isang matanda doon, binabantayan yung apo niya. Kala ko ba wala ng PhilHealth? Kaya kami natatakot kaming magpa-hospital kasi sabi wala na daw PhilHealth. Wala na daw pondo. 'Di ba? Yan ang mga paninira nila. Pero pag ikay nagpunta ng ospital, nagpagamot ka, may na-confine kayong kamag-anak, doon mo lang malalaman wala ka na palang babayaran kasi mayroon pa ring PhilHealth na tumutulong sa mga Pilipino. Kaya alam nyo, dapat dito kay Sara, ma-impeach talaga. Yung sinasabi niya, I want bloodbath, hindi. Dapat talaga, impeach. Ituloy ang impeachment. Kasi kitang-kita na natin dito kaduwagan ni Sara. Nakita na natin na takot si Sara na mawala sa pwesto. Takot si Sara na mahalughog, mahalungkat pa ang mas malaking mga katarantaduhan na ginagawa nila sa ating bansa. Simula nung siya naging mayor, ang tatay niya ay mayor. Hanggang siya maging vice-presidente, ang tatay niya ay presidente. Marami pong katarantaduhan yan. Yun yung confidential at intelligence fund doon sa Davao City. Hindi pa po yan nasisilip. Gaano rin kaya kalaki ang nabulsa nila dyan? Walang kumo-question Bakit? Sila makapangyarihan sa Davao. Pero hindi alam ng mga Davaoeños, ninanakawan sila ng palihim ng mga namumuno sa kanila. Yung po masakit na katotohanan. Bawat buka ng bibig ni Sara, bawat buka ng bibig ni Digong, maraming naniniwala, maraming nakikisimpatya. Pero pag nakatalikod ng mga Pilipino, kapag natutulog na mahimbing ang mga kababayan natin, palihim pala tayong ninanakawan. So yan ba ang gusto nating mamuno sa darating na 2028 election? Nako, wag na lang. Salamat na lang. Di bali nang bumoto na lang ako ng iba. Wag lang yung mga katulad nila na wala pong pakialam sa pakiramdam ng mga Pilipino at walang pakialam sa kung ano po ang sasapitin ng mga Pilipino sa hinaharap dahil sa pagkakabaon sa napakalaking utang. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa mga information at magagandang opinion na inyo pong binibigay sa amin na makatotohanan. Maraming salamat po MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Salamat po sa lahat ng mga tropa pips natin. Mamaya, baka mag-live ako mamaya hapon. Salamat po, ingat po kayo mga chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye po.